Ang sakit na chikungunya nakahalintulad ng dengue ang naging pangunahing banta sa kalusugan ay hinarap ng Pilipinas noong 2023. Bagamat walang iniulat na nasawi, nagkaroon ng outbreak ng sakit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para pag-usapan yan, kasama natin sa ating serbisyo ngayon si Health Undersecretary Eric Tayag. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon po, Yusek Tayag, at Happy New Year. Magandang hapon, Ruth. Happy New Year. Bago po natin puntahan itong diskusyon tungkol sa chikungunya, yung kanina po may mga binanggit na kayo tungkol sa mga fireworks or firecracker-related injuries. Pero pakikwentuhan lang po ulit kami dahil nga po kinumpirma nyo na po yung unang namatay dahil dito sa may kinalaman sa paggamit ng paputok. Tama yan, yung bagong tala namin umabot na sa 443, 441 doon ay fireworks, isang Watusi ingestion, at saka isang stray bullet. Yung namatay ay 20-year-old male, Dagupan City po sa Pangasinan. At kami nalulungkot sa nangyari. 4 po sila na nagkaroon ng kasiyahan at dahil sa nakainom po, may naghagis po ng sigarilyo. Nataon naman na yun ay bumagsak sa isang dupon ng mga firecracker. Kaya talagang ito po ay nakapagdulot ng masyadong disgrasya doon sa namatay. Nare-report po sa amin to noong December 26, Ruth. Okay, so ito po yung casualty yung dun sa sinasabi nyo sa Dagupan, ano po. Pero yung linawin lang natin, itong stray bullet ay injury po ito. Tama yan. Yan naman ay sa Davao de Oro. Kaya lang, hindi na siya pumayag na ma-ospital. Matapos siya matingnan ay umuwi na po yung pasyente, yung nasabing pasyente na 23-year-old po, lalaki. Tapos ito, Yusek, yung pagtaas po ng bilang ng mga injuries natin, ano, and more than half ba ito or 50% ay dahil sa illegal firecrackers. Ano po yung tingin nyo sa ganitong sitwasyon? Ano po ang isusulong ng DOH para hindi na ito maulit sa susunod na taon? Una, inaasahan naman na tataas yung bilang at ngayon nga ay lumampas na yan sa threshold na 400 na kung saan ay hindi na sana hihigit pa sa 400 kada taon. Ang ibig sabihin po niyan ay kailangan repasuhin ng Kagawaran ng Kalusugan, pamahalaang lokal, ang implementasyon ng mga ordinansa nagbabawal dito. Halimbawa, ang community fireworks display, kung talagang ito ay makakapag-iwas sa mga anumang disgrasya. At kami naman, Ruth, ay naniniwala, may kinalaman dito sa aming apila na doon sa mga mapuputukan, maliit o malaki man, ay kailangang dumulog pa rin sa ospital para matingnan muli ang mga sugat na natamo nila at mabigyan sila ng bakuna kontra tetanus. Maaaring ganun na nangyari na sumunod ng mga kababayan natin na pumunta sa ospital. Ang katunayan niya, diyan sa 441, 17 lamang yung naputulan po. At yung iba naman po ay minor lang, kaya lang dapat pa rin pumunta sa ospital. Tapos yung isa, Yusek, yung taon-taon kasi hindi nawawala itong mga gumagamit pa rin ng baril, to welcome the new year. Ano po kaya ang ang mensahe nyo? Siguro mas maigting ba na paghihigpit din? Ruth, alam mo, marami pa kaming pending na i-report na stray bullet. Subalit, maingat po kaming i-report po ang mga iyon at kinukumpirma po namin sa tulong ng mga kapulisan. At isa lamang po ang kinukonfirm po namin sa ngayon, patuloy ang pagbibilang namin hanggang January 5, January 6 ang muling ulat namin. Kailangan talaga mabago na po ang kultura natin. Yung gagawa tayo ng paraan kung wala tayong magamit ng paputok at gagamit tayo po ng ganitong uri na makakapinsala sa iba o baka makakitil pa ng buhay, ay hindi po katanggap-tanggap. Kaya nga ang kapulisan ay gumagawa po ng kampanya laban dito. Maaari siguro mas maaga pa, kaya palalahanan po lahat para na sa ganun ay hindi na po maulit.
Yusek, mamaya pag-usapan naman natin itong ang sakit ng chikungunya sa pagbabalik po ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan po natin ang ating serbisyo ngayon kasama si Health Undersecretary Eric Tayag. Pinag-uusapan naman po natin itong sakit na chikungunya. Yusek, tumaas po ito ng halos 380% ba ngayong taon na ito? Pakikwento po sa amin. Okay, ang bilang namin as of December 16 ay umabot na to sa 2,928. Maaring may mga underreported pa sapagkat ang sakit na chikungunya katulad ng dengue ay dala po ng lamok. At maaring mahirapan po maging ang mga doktor na makilala po yung sakit sapagkat nag-overlap yung sintomas nito sa dengue katulad ng mataas na lagnat halimbawa. Meron ding pantal at magsususpecha ang mga doktor o kahit tayo kung ito ay meron joint pains na maaring mas mahabang panahon nating mararanasan po ito, mga ilang buwan. Yung iba, ilang taon, root, bago mawala yung joint pains. Ang isang tao nagkakaroon ng chikungunya ay hindi na magkakaroon uli nito. Yan ang kaibahan sa dengue sapagkat sa dengue, 4 po yung serotypes. Pwede po na magkaroon ka ng paulit-ulit na infection sa dengue. At katulad ng ating kampanya laban sa dengue, yung 4E6 strategy pa rin, ay siyang mananatiling pangunahin pong panlaban natin sa mga lamok. Kung saan hanapin niyo po ang pinamumugaran ng lamok. Pangalawa po ay self-protection measures. Yung insect repellent po makakatulong yan. Mahabang manggas po, pwede rin po yan. At yung insecticide-treated mga bed nets o kaya yung curtains, pwede po yan. At pangatlo po, seek early consultation para sa ganun matest at makumpirma yan. At pang-apat, say no to indiscriminate fogging. Kung merong outbreak, okay na okay po yung fogging o spraying. Yusek, bakit po kaya tumataas pa rin itong mga kaso at nagkaroon pa nga po ng outbreak sa ilang lugar? Alam mo, Ruth, hindi lamang dito sa Pilipinas. Katunayan, as early as March, ang World Health Organization ay nagbigay ng babala na dadami po yung kaso po nito, lalo na sa South America na kung saan daan-daang libo po dyan lamang sa bansang Paraguay ay nai-report na po yan. Naulit muli na halimbawa ng 2014 kung kailan may 1,000,000 nagkaroon ng chikungunya sa mundo. Ngayon ay meron naman po. Ay may kinalaman din po yan sa travel sapagkat kung hindi mo alam po na ikaw ay may chikungunya kasi lalo na yung sintomas ay lagnat lamang. Pag nakagat ka po ng lamok sa mga lugar na kung saan ay itong mga lamok na to nagdadala sa virus, may kakalat po yan sa ibang makakagat ng lamok. Kaya nga yung pag-iingat ay kailangan pong parati nating tinatandaan para na sa ganun po ay hindi na po dumami yung kaso. So hindi lamang po dengue o kaya chikungunya ang maaring dalhin po ng mga lamok na kumakagat po sa umaga at saka bago po magtakip sining. Yusek, bakit importante po na maibahan or matest siya para ma-determine na magkaiba po siya sa dengue or pati yung Zika or dito sa chikungunya? At saka ano po ba ang treatment nito? Unang-una, wala namang treatment katulad ng sa dengue na kung saan intravenous fluids. Ang pag-inom ng tubig at pagpapababa sa lagnat ay makakatulong sa isang na-infect ng virus katulad ng chikungunya. Kaya lang yung joint pains, yun talaga halos hindi makabangon sa higaan ang tinatamaan po nito. At ito ay magiging sagabal sa isang nagtatrabaho halimbawa sapagkat talagang kahit bata ka pa, akala mo meron ka ng arthritis. Ganun po kasakit po. At itong chikungunya po ay sumasabay po sa pagtaas din po ng dengue. Medyo mataas yung dengue sa atin ngayong taon, bagamat mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Pero ito po ay dala po ng mga lamok. At yan ay mananatili pong public health threat lalo na kung
hindi po maayos yung ating mga paraan para hindi po dumami yung lamok na nagdadala po nito. May vaccine po ito or wala pa? Walang bakuna ang chikungunya, bagamat ang nakalat naming report ay hindi pa nabibigyan ng approval at may na-discover na silang bakuna pero hindi pa available sa ngayon, Ruth. At saka Yusek, may certain periods po ba na mas laganap ito? Halimbawa kung tag-ulan or during the summer, may ganun po ba? Sinusundan niya yon sapagkat kung saan ang damo, kung kailan maulan at maraming tubig na pwede nilang pamugaron ng kanilang mga itlog, ito nangyayari. Nang tinignan po namin yung datos namin, bago pa nagkaroon ng pag-uulan ay tumataas na po yung kaso ng chikungunya. Marahil ay dito sa mga lugar na kung saan hirap sila sa tubig, nag-iimbak ng tubig. Kaya nga ang ating paghahanda, lalo na sa unang tatlong ng 2024, at El Nino, ayan ang announcement po ng Pag-asa, ay kailangan maganda tayo sapagkat ang dengue o chikungunya ay isa sa mga sakit na maaaring tumaas ngayong El Nino. Okay. Huli na lang, Yusek, maganda po na binanggit nyo na rin yung paghahanda rin for El Nino. Siguro overall na lang na-advise nyo to the public para mas maging malusog ngayong 2024 and also yung numbers ng DOH in case may gusto silang impormasyon. Okay. Hindi lamang COVID o influenza-like illness ang babantayan po natin. Pag sumikapan po natin ng mga sakit katulad ng chikungunya ay dengue, ay meron din po tayong kaakibat na pamamaraan para hindi po ito maging salot po sa ating bansa ngayong taon. Maraming pong salamat kay Health Undersecretary Eric Tayag.